Nako, heto na mga kababayan, winasak na. Aba, tumiklop na sila sa bagong pasabog ng 18 Marines. Aba, yan po ang ating alamin sa video ito mga karabin natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto po, Attorney Rowena Guanzon, the piso is weak because BBM is high. Aba, ano pong masasabi nyo dyan, ha? Umanay ng atensyon at reaksyon mula sa publiko ang naging pahayag ni Rowena Guanzon laban kay Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ha? Magkano ba ngayon ang palitan mga kababayan? Ha? Nasa $1 is to 61.15 as of this moment, ha? 60.15 pesos po ang bawat dolyar mga kababayan. Ha? 60.15. Aha. Sa isang matapang na komento, sinabi ni Guanzon, the piso is weak because BBM is high. Na agad naging usap-usapan sa social media. Dahil dito, nahati ang opinyon ng netizens, may ilan na sumang-ayon sa kanyang kritisismo habang ang iba naman ay tumuligsa sa paraan ng at tono ng kanyang pahayag. Ayan na. Basahin nga po natin ang naging komento ng ating mga kaubayan kung talaga bang may tumuligsa. Aha. Sabi po dito ni Mickey Merelles Vego, ayan, matapang ang salita pero may laman. When the piso is weak, the people are struggling. Sugarcoating won't help. Someone has to call it out. Tama, no? Kasi nga po, yung palitan po ng piso at dolyar is a reflection, no, ng ating ekonomiya. Ibig sabihin, if the piso is weak, the economy is weak, and the people were suffering, di ba? Sabi po dito, galing ng hugot mo, attorney. May tama ka, attorney. You're my senator sa 2028. Yan, supportahan po natin. The piso is weak not because the piso is weak. The piso is weak because my dad is high. Ayan. Parang si Sandro lang, ha. Piso is weak because there is buwang, insane, and psychopathic. Ayan. Okay na yan. Okay na yon, attorney. More attorney, very high. Super duper agree. Ayan. Francis de Guzman, kaya normal lang daw ang sitwasyon sa Pinas. Sanay na sa pagiging high si President. Oo nga, paano niya nasabi, no? Hindi ko nga alam eh. Kahit saan ko tingnan, hindi talaga normal yung nangyayari sa Pilipinas. Sabi kasi ng Presidente, normal lang ang nangyayari sa Pilipinas. Sa presyo ba? Or yung general, normal lang ba yung general situation ng Pilipinas ngayon? I think it's not. Because corruption is not normal. Diba? Ang corruption sa atin ngayon, no? Sa ating bansa, nako, lampas na. Sagad na, mga kababayan. Oo. Sabi po dito ni Lowy Ubay-Ubay, tama po si Attorney Guanzon, walang mali sa kanyang sinabi. Correct. Hindi ko alam kung bakit sinabi dito sa post na ito na mayroon daw hindi sumasang-ayon. Lahat naman ng binabasa natin dito or nakikita natin dito ay sang-ayon, no? 1,000%, 1,000 is weak na po. Hindi na po peso. Kasi wala pong nabibili na peso ngayon. Oo nga, no? Yung 1,000 mo nga, parang isang plastic bag na lang. Hindi pa mapupuno yung 1,000 mo. Oo. Lalo na pag mga basic needs po ang bibilin mo. Sige, bumili ka ng bigas. Okay? Yung bigas talaga, mapupuno yung plastic. Siyempre, bigas yan eh. Di ba? Pero yung mga essentials, di ba? Nako, ang mamahal pa talaga. Oo. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Dito po sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. If you really agree, dito po kay Atty. Rowena Guanzon, just comment down below mga kababayan. Ano man po ang inyong opinion. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto may ipapakita lang po ko sa inyo kasi parang may mali. Di ba? Hindi ko naman sinasabing totally mali, pero para sa akin, napifeel kong may mali talaga dito. Bakit? Tingnan nyo 520 million Cabral
hidden wealth kinalkal. Ito, basahin ko muna yung bago tayo Siniyasat ngayon ng mga otoridad ang posibleng 250 million pesos hidden wealth ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Dito po sa balitang ito, they're not saying late, no? Pumanaw na kasi ito di ba? At yun ang gusto kong i-point out mga kababayan. Nung nabubuhay pa, mga hinayupak kayo, hindi nyo inimbestigahan. Ngayon pumanaw na yung tao, Ngayong wala na, iimbestigahan nyo na. Paano niya ma-defend yung sarili niya? Sige nga. Dahil eto naisip ko lang, maybe, they are doing this mga kababayan para yung sisi ng tao mapunta dito kay Cabral, no? Useless na Sisihin man namin si Cabral, wala na siya dito. Why not focus dito sa mga buhay pa na pinangalanan, di ba? Na higit na mas malaki ang mga nakuha, higit na mas malaki sa 250 million yung mga minamaleta nila. Di ba? Tama na. Tama na tayo sa Cabral na yan. Oo. Wala nang nangyari doon sa Cabral Files. Iimbestigahan nyo pa yung wealth. Ilabas nyo kaya yung Cabral Files. Tapos isabay nyo yan, di ba? Baka matuwa pa ang taong bayan. Pero kung ito lang ang... Ay nako. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Bray, yan ang pangako na bagong Pilipinas. Ayan, nako. Paktay na. Hinahanap pa pera. Bakit si Buhay kulong at nasa court proseso hanggang ngayon? Baka naman absuelto ang big time, no? At sa maliliit na employees na nag-process ng ninakaw, sila makukulong. Yun lang, no? Kumbaga yung mga small fish, okay? Na bad karma ng husto, sabi po ni Manuel Villanueva. Sabi naman po ni Tino, bakit si Cabral patay na kinakalkal pa yun? Yung Buhay, magnanakaw, hindi kinakalkal. Oh no, yun nga Napakalaking question mark niyan mga kababayan. No? Nakakahiya kung totoong patay na at nailibing na rin ay umaalingasa pa rin ang kabahuan at ang masaklap pa ay baho sa kasakiman at pagnanakaw saklap, di ba? Masaklap talaga yan pero ay nako. I don't really agree na sa bagay, binalita nila Pero there is may nagsasabi po na Buhay pero I don't know Wala na kasi tayong narinig No? Baka nga magkasama na sila ni Saldico ngayon. Kasi wala na rin tayong naririnig kay Saldico. Diba? Kung nasaan ka man Saldico, magpakita ka na. Baka pag hindi ka nakapagsalita, saka ka na nila iimbestigahan. Kasi ngayon walang nag-iimbestiga. I mean, they are not really serious. Diba? Kung seryoso sila, dapat napauwi na po si Saldico. But wala tayong nakikita. Kaya Saldico, please lang, magsalita ka na habang buhay ka pa. Baka pag wala ka na rin, ay doon pa makakalkal yung mga hidden wealth ninyo. Diba? So, mas nakakahiya. Lumaban kayo. Oo, yan lang po masasabi ko mga kababayan. Para sa bayan, kung para sa bayan naman lang. Kung may natitira pa kayong kaunting pagmamahal sa inyong bayan, lumaban kayo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin. Nako, winasak na. Eto, panoorin po natin at pakinggan. Eto na po. Ito po muna tayo sa NBI. Kung ano ang lumabas sa investigasyon nila patungkol sa usaping ghost projects, maleta at yung mga nakakatanggap ng mga korupsyon. Pag-usapan natin. Ganung allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Yan. Teka muna Sinasabi, itong NBI ay
Hindi naman daw 18 Marines. Yung iba po, hindi Marines. Alam mo, sir, ito ang nabanggit sa akin ni Attorney Baligod. Nasa affidavit naman daw nila yan. Hindi daw nila alam kung saan nanggaling yung sinasabing 18 Marines o 18 ex-Marines. Kasi nung nagpa-press con sila, yun ang itinawag sa kanila. Kaya sir, nung tinanong ko yan kay Attorney Baligod mismo, ang sinabi, sana ang NBI or kung sino man nagbabasa. Ayun, huli, no? Nahuli ang NBI na hindi nagbabasa at mukhang walang alam. Di ba? Nasa affidavit pala, hindi mo binasa. Tapos ngayon, headlines. Dahil sinabi mo NBI ka di ba? NBI nga National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga nga. Di dapat nagre-research kayo. Wala naman silang sinabi na lahat yan, 18 Marines. Nakalagay naman dun sa pinasa Kayo lang ang nag-a-assume. Sir, sana po mag-research. Yan po ang sabi ni Attorney Baligod. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi 4, hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. Ini-expect po namin na umattend sila. At kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. Okay, teka muna, dyan muna tayo. Hindi naman daw lahat nagtatrabaho kay Saldico. Yung iba lang. Mamaya, sasagutin po natin yan with proof. Okay? Na ano tong ibinibintang na itong si Attorney Matibag ba ito, itong director ng NBI, na dyan, na isa pa, no? Yung ang nagiging issue dito, ako yung nagtataka lang na gusto kong tabigin. Bakit tayo napunta sa usapin nitong mga Marines? Di ba nakakapagtaka? Sir, dapat ang iniimbestigahan nyo yung maleta. Saan napunta yung pera? Nagamit ba ng tama yung pera? Diba? Wala kaming pakialam doon sa Marines kung sila ay santo o kung sila ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ang tanong, ang dapat na sinasagot nyo, totoo bang nakapag-deliver sila ng maleta? Regardless kung sila ang pinakamabait sa mundo o sila ang pinakamasama sa mundo. Yun dapat ang pinag-uusapan natin, sir. Huwag natin itababa ang antas ng investigasyon. Kasi po, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan, baka tatawagin kayo. Sa katunayan, yan na nga ang tawag sa inyo. National Butas Investigation. Kasi nang bubutas lang. Diba? Isisi ba natin yung taong bayan kung ganyan ang itawag sa inyo? Ang nagiging issue nyo na yung Marines, hindi yung maleta. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Saldico. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Yung 8, mamaya i-discuss natin yan. 8 daw, hindi naglingkod kay Saldico. Although they are, inamin ni Atty. Baligod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila Identified na rin po namin. Okay, napunta tayo dito kung sino nag-recruit. Wala namang issue kung identified nyo o hindi. Bakit nagiging issue kung sino yung nag-recruit sa kanila? Medyo lihis na tayo sa issue, sir. Yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit doon retired general na. So ano nga ang problema, di ba? Anong problema? Kung sino man nag-recruit niyan, kung ano man ang nakaraan nila, kung sino-sino man sila, as long as they are telling the truth about the deliveries, di ba? Nawala na po yung issue pag dun sa kanilang mga deliveries, mga kababayan. Ang naging issue na tuloy ngayon, mga kababayan, kung sila ba talaga ay mga sundalo, kung sila ba talaga ay
naglingkod kay Saldico, di ba? Sana sa investigasyon nyo na lang yan inano eh. O, di ba, mas mapapahiya nyo pa yung mga sundalong yan kung totoo man yung sinasabi nyo, di ba? Mas mapapahiya nyo pa sila sa investigasyon, no? Kaysa ngayon, kung totoo man yan. Dahil ang lumalabas tuloy ngayon, mga kababayan, no? Sa sobrang tagal po ng proseso para magkaroon ng official, no, na hearing. For example, dyan sa Blue Ribbon Committee, sa sobrang tagal, ang iniisip tuloy ng taong bayan ngayon, na talagang pinagtatakpan, mayroon kayong pinagtatakpan, no? At kayo ay may nagproprotekta kayo at pinipigilan ninyong makapagsalita itong 18K, no? Dahil hindi daw sabi nga ni Coach Oli, 18K na lang kasi hindi naman lahat sundalo, mga kababayan. Ay, no. At meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawalan ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran, or baka mamaya meron ding sinisiguraduhin natin na walang panunuwal, walang pananakot. Kaya mo na siya, baka naman, bakit? Iba na talaga yung tono dito. Parang sinasabi niyang nasuhulan yata ang mga to. Dahil hindi na swineldohan ni Saldico. Diba? Ano naman kung halubulin nila si Saldico? Pinagtrabahuan naman nila yun, diba? Nawawala na tayo, mga kababayan, sa totoong issue dito. Sa dami-dami ng pinagdaanan nitong mga baka nakikita ko lang, sana wag kayong sumuko kasi parang iniisip ko lang ngayon, sa dami-dami ng pinagdadaanan nila, baka sumuko ng mga ito. Diba? Sana lang, mga sir, wag po kayong sumuko at ipakita po ninyo, no, na talagang para sa bayan itong ginagawa niyo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.